Isa po sa mga inaasahang matatalakay sa ASEAN Summit ay ang pagbalangkas ng Code of Conduct ng ASEAN countries sa South China Sea. Ang pinakabagong update naman sa pagsisimula ng ASEAN Summit dito sa Pilipinas sa ulat on the spot ni JP Soriano. JP? Connie, narito pa rin tayo ngayon sa International Media Center sa isang hotel sa Pasay kung saan nga nakatutok ang mga local at international media para sa 30th ASEAN Summit. At bagamat, Connie, ang main event ng ASEAN ay ginaganap sa PICC, ay dito nga magaganap yung mga press statements at mga briefings mula sa DFA. Halimbawa, ang isang bansa ay nais magbigay ng kanilang statement, dito sila pupunta at i-cover yan ng media. Ilan nga sa mga nagaganap ngayon, Connie, ngayong araw para sa unang araw ng ASEAN, ay ang Committee of Permanent Representatives meeting at mamayang gabi naman ay magkakaroon ng welcome dinner for seniors officials meeting and delegates. Partnering for Change, Engaging the World ang tema ng ASEAN Summit ngayong taon kung saan tatalakayin kung ano na ang tinatakbo ng implementation ng ASEAN Vision 2025. 10 mga presidente at prime minister ng mga ASEAN member countries ang dadalo. Ayon kay Ambassador Paynor, lahat ng ASEAN leaders ng 8 ASEAN member state ay pupunta. Ito ay ang mga leader ng Brunei, Cambodia, Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapore, Vietnam at Laos. Para sa Myanmar, ang na-designate na mag-attend ng multilateral meetings ay ang Nobel Peace Laureate na si Aung San Suu Kyi. Ayon sa Department of Foreign Affairs, bukod sa mga usapin pang-ekonomiya, cultural exchanges at security, layo ng Pilipinas bilang chairman ng ASEAN ay ang mabuo na ang tinatawag na framework of the Code of Conduct on South China Sea. Ito ang mga alituntunin na mapagkakasunduan ng China, Pilipinas at iba pang ASEAN countries na may claim sa South China Sea. Nauna nang sinabi ng DFA na target nilang matapos na ito, pero walang garantiya kung matatapos ba ito habang Pilipinas ang chairman ng ASEAN. Sa draft ASEAN Chairman Statement naman na nakuha ng GMA News, sinabi nito na ilang ASEAN leaders ang mag-express ng serious concern kaugnay sa patuloy na paggawa ng China ng mga reclamation sa pinag-aagawang bahagi ng South China Sea. Pero Connie, hindi nabanggit dito ang July 12 arbitration ruling na napalalunan ng Pilipinas laban sa China. Sinabi naman ng DFA na ang nasabing chairman statement ay patuloy pa ring fina-finalize. At Connie, bukas naman ang BIMPIAGA Senior Officials Preparatory Meeting at magaganap din bukas yung state visit ng Brunei at magkakaroon din ng mga state visit ng Indonesia bago nga ang Seniors Officials Meeting ng ASEAN sa mga susunod na araw. At yan muna ang latest mula rito sa International Media Center. Balik muna sa iyo, Connie. Maraming salamat, JP Soriano.